at lalo tayo maging aware, no? Hindi lang spiritually, I believe, yung deception na yan, yung age na yan. Maging dito sa buong mundo. Amen. Sa sistema ng mundong ito sa panahon natin. So, bago tayo magsimula, ay tayo muna yung manalangin. Dakilang Ama, mahabaging Diyos, sa lahat, narito kami muli upang humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa iyo. Patuloy namin na nagagawa sa mga disobedience na patuloy namin na nagagawa. Lord, nawa Lord, na makita namin isang araw ang mga disobedience na yan. Maituwid namin. At I pray, Lord, na hindi tumagal, kundi sa oras na ito ay maunawaan namin, Lord, ang mga iniquities na nagagawa namin, mga pagkukulang namin, ay maituwid namin sa araw na ito. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo, sa protection mo sa bawat pamilya. Salamat sa kagalingan. Salamat sa pananampalataya. At sa higit sa lahat, salamat sa mga mensahe na pinakita mo sa amin, pinaunawa mo. Nanggaling kami kung saan mga turo. Nanggaling kami sa mga maling katuruan, sa maling unawa, sa mga deceiving teaching, mga dogma, Lord, at inilabas mo kami. Hindi lang sa mga simbahan, kundi inilabas mo kami sa maling turo. Kaya salamat sa iyo, Lord. At ito ang blessing na natanggap namin sa iyo. Hindi man material things, kundi spiritual things ang makita namin, ang purong salita mo. Dahil ang salita mo, ang full word, ang siyang magliligtas ng bawat kaluluwa. Yes. Itong samot dalangin sa aming dakilang Ama, nawa sa mensahe aming maririnig ngayong umaga, ay patuloy mo kaming bibiyayaan, pagpalain spiritually. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. So yung ating title ngayon, na kinuha ko sa message ni Brother Branham, ay The Great Age of Deception. Amen. Pero bago tayo dumako dyan, sa pinaka-message o pagdating sa spiritual realm, ay nais ko munang mag-update, about sa nangyayari, yung modern events. At I believe, lahat ng mga end time, ng mga churches, lalo dito sa Pilipinas, ay revival sila kay Jack. Yan ang revival ng mga end time churches. Diyan nakapokus yung kanilang pananampalataya kapag merong mga nagaganap na digmaan, lalo sa bansang Israel. Yan yung kanilang orasan. Amen. I believe yan ang orasan ng mundo, pero hindi yan ang orasan ng bride. Dahil ang orasan ng Israel ay pasamantalang tumigil nang pumasok ang kapunuan ng mga haptig. Amen. Kaya tumigil ang kanilang orasan. Okay? Pero sa end time, orasan nila yan. Kaya kapag merong mga war, di ba, na pinapasukan ng Israel o kinakasakutan ng Israel, revival sa kanila yan dahil para sa kanila malapit ang rapture. Amen. Kaya nga, meron ngayong Israel and Iran war na nagaganap ngayon. Amen. At nagdeklara talaga ang Iran, amen, laban sa Israel ng war. Dito sa news sa CNN, kung nagbabantay din kayo ng mga kaganapan o mga live updates dito sa CNN, June 21 ay merong announcement si Trump na kanilang i-strike yung nuclear site facilities ng Iran. But before that, ay June 19 ay una nang nag-announce ang Russia na kanilang wina-warn ang US na huwag silang sasali o makikialam o yung military intervention doon sa Iran-Israel war. Diba? But ito nga nung June 21 ay nag-announce siya ng strikes on nuclear sites on Iran. Announcement pa lang. Pero before that, una nang naglabas ang warning ang Russia na huwag silang makikisali. Di ba? O mag-i-intervene at kakampi sa Israel. Kaya nga, ang mundo ngayon ay na-shock, nung i-announce ni Trump na ang US ay binomba nila yung 3
nuclear site ng Iran. Amen? November 1, 2099 pa lang ay alam na nila, allocate na nila kung nasaan yung mga nuclear facilities ng Iran. Diba? Yan sa satellite nila. November 1, 2019 satellite image provided by the Maxa technology shows the further nuclear facilities. Yan yung isa na nuclear facilities ng Iran. Kaya nga, nakikipag-usap actually si Trump, no? Na pumirma ng nuclear deal ang Iran para matigil yung gera. Dahil ayaw ng Iran na kontrolin sila ng Amerika pagdating sa nuclear ay hindi sila pumayag. Kaya nag-decide si Trump. At ito na nga, June 22 ay in-announce mismo ng presidente ng Amerika na binomba nila yung nuclear site ng Iran. Kaya mabasa niyo yan kung magbabantay kayo ng mga kaganapan ng mga modern events. Amen? At hindi natin alam kung ano naman yung hakbang na gagawin ng Russia. Di ba? Dahil in spite na nag-warning sila kay Trump, ay tinuloy pa rin ni Trump. Kaya kita natin kung gaano ka-powerful itong Revelation 13. Di ba? Yung beast like a lamb with two horns. Hindi siya natakot. Di ba? Doon sa warning ng King of the North. Why? Kasi siya yung yung beast like a lamb with two horns na ine-exercise niya at nagsasalita siya gaya ng dragon. At yung dragon na alam natin ang yung purple curtain. Amen. Hindi siya takot sa communism. Amen. Dahil alam natin na bago mangyari yung Armageddon, meron munang Revelation 13 na mag-e-exercise ng kanyang power. Diba? Na walang makabibili without a number, walang makakapag-travel without number. At hindi pa nangyayari yun. Diba? At bago maganap din yun, meron munang catching away of the bride. Amen? Kaya meron tayong sure word of prophecy. Hindi tayo natatakot sa mga ganitong mga balita, pero aware lang tayo. Amen. At aware din tayo kung yung mga news na yan talagang totoo. Kasi may mga fake news At lalo sa panahon natin. Amen. Kaya bago natin yan i-share ay tinitingnan natin sa mga news, no? Mga mainstream news. Amen. Yung mga news na yan, kaya na-confirm natin na inatake ng Amerika itong mga facilities, yung nuclear facilities ng Iran. At hindi natin alam kung ano pa yung mas worst na mangyayari. Ang sa atin lang ay maghanda dahil sigurado yan, mayroong announcement na itong Monday ay meron ng pagtaas ng crudo. Oil price hike. At yan daw, yung mga 5 piso. Kaya nga kahapon ay naggas na kami ni Anika. Nagpuntak na kami. No? Para hindi masyadong maepektuhan ng 5 pisong dagdag. At kapag tumaas ang crudo sa merkado, tataas ang mga bilihin. Diba? Wala tayong magagawa. Amen. Yan talaga yung gusto ng tao. Yan ang gusto ng mga negosyante. Amen. Kahit na meron silang huge of stock, di ba? Isasama nila yan sa oil price hike. Ganun ang mga negosyante din. Kahit meron silang mga stock, kapag tumaas, itataas din nila. Mantika, asukal, kahit meron silang stock sa mga bodega, itataas din nila yan. Kahit nabili nila ng mura, itataas nila yan. Ganyan talaga. Di ba? Yan ang gusto ng tao. Amen. At hindi yan kalooban ng Panginoon. Kaya huwag natin sabihin na kalooban ng Panginoon. Hindi kalooban ng Diyos yan. Amen. Pero pinahintulutan niya yan kasi hindi magaganap yan kung hindi niya itatalaga. Kaya kung ano yung kalooban ng tao, ano yung nasa puso ng tao, itatalaga ng Diyos yan. Di ba? Para sa kanyang glory. Now, punta tayo sa mensahe natin na The Great Age of Deception. At ang pinaka-main scripture natin ay dito sa Matthew 24.
At basahin muna natin, no? Bago tayo pumunta sa verse 24, basahin muna natin para mas lalo nating ma-refresh itong Matthew 24. Verse 1, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to shew him the building of the temple. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and end of the world? Kaya ito na, end of the world na. Diba? Itong digmaan siya, baka ito na yung end of the world. At may mga tao talaga na natatakot, lalo yung mga denomination Christians. Kaya nag-iimbak na sila, naghuhukay na sila sa lupa, meron na sila mga shelter, underground tunnel, nag-iimbak na din sila, pati mga armas, nag-aarmas sila. Sa Amerika, maraming ganyan mga Christians. Diba? And Jesus answered and said to him, take heed that no man deceive you. Yun naman yung naging warning ni Jesus. Gusto nyo lang malaman, kaya mayroong 3 questions, yung end of the world, diba? Mga tao, end of the world na. Digmaan na. Diba? Dito sa Pilipinas, yung mga end time, kapag may mga digmaang nabalitaan, lalo din sa Middle East, nag-revival sila. Diba? Hanggat hindi natatapos ang digmaan sa Middle East, revival sila every Sunday. Amen. Magra-rapture na. Amen. Natutupad ng kasulatan. Wala silang pakialam. Basta revival sila, tuwang-tuwa sila. Praise the Lord, hallelujah. Diba? Paano kaya kung sa Pilipinas mangyari yan? Magre-revival kaya tayo? At ang sabi ni Jesus sa verse 4, take heed that no man deceive you. Bakit? Parang iba yung sagot niya. Di ba? Tinatanong nila mga kapatid kung ano yung mga signs of his coming. Pero ang sagot niya sa verse 4, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And they shall hear of wars and rumors of wars. Ayan na. Yung sign of his coming. Darating ng Panginoon, rapture na. Ilang war na ba ang pinasok ng Israel after ng 6-day wars? Ilang bansa na ba? Ang huli, yung Hamas. Di ba? Palestine. Nakaraan yung, di ba? Lebanon. Di ba? Sabi niya, he shall hear of wars and rumors of wars. See that he not be troubled. Pero marami nagtotroubled. Mga end time naman dito, sa mga kanyang pulpito, nagre-revival. Natutupad ng kasulatan. Diba? For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations shall rise against nations, and kingdoms against kingdom. And there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Then shall deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and they shall be hated all nations for my name's sake. And then they shall many offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Verse 11. And many false prophets shall rise, and shall deceive. And because iniquity shall bound, the love of many shall wax cold. Then yung ating pinaka-main text. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall shew great signs and wonders, in so much that, if it were possible, kung posible, they shall deceive the very elect. Kung posible. Pero, it's impossible to deceive the very elect kung hindi nagkamali ang Diyos ng pag-elect. Diba? Nag-elect ang Diyos, nagtalaga ng Diyos ng isang
bride na hindi madideceive. Amen? And yung sub-scripture natin ay yung 1 John 4:6. Mahalaga din dito dahil sabi dito, we are of God. He that knoweth God, heareth us. He that is not of God, heareth not us. Hereby know we the spirit of truth. So ilang espiritu yan? And the spirit of error. Kaya nga nag-warning siya sa Matthew 20:24. Dahil merong two spirit. For they shall arise false Christ, false prophets, and they shall shew great signs and wonders, and so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. And we know the elect will never and never be deceived. Amen? Now, kunin natin yung meaning exactly ng word na deception. Kasi yung ating tema, ang title natin, The Great Age of Deception. So, it's basically important na maunawaan natin yung title natin, yung word. Okay? Deception, ang ibig sabihin niyan ay it is the act of causing someone to accept as true or valid what is false or invalid. Ito daw isang act, di ba? Para maniwala ang isang tao na tanggapin yung mali na totoo. Yung tama na totoo. Yan yung deception. Kaya akala nila, totoo, at ipaglalaban nila kasi yun ang naituro sa kanila eh. Di ba? Katulad na lang ng na-share ko gabi, no? Nung, di ba, nag-post ang ating kapatid about doon sa quotation na yon na nakabalandra yung mukha ni Buddy Branham, pangalan ni Buddy Branham, pero it is misleading actually. Maganda yung hindi mali yung quote na yon, kaso nga lang misleading dahil ito yung madalas sinasabi, lalo yung mga preacher dito sa end time, mga pastor. Sinabi ng propeta, tapos babasahin yung 7 Church Age Book. Yung 7 Church Age Book, hindi yan tape preaching ni Brother Branham, hindi yan sermon. Yung 7 Church Age Book, yan ay grammarized writing ni Dr. Lee Vail. At ang grammarized na yan, dahil si Dr. Lee Vail ay nag-aral sa Bible School, kaya yung kanyang English grammar, mga kapatid, ay modern and theological, words, terminologies, and grammar. Kaya yung kanyang grammar doon, almost perfect grammar yun eh. Di ba? Kaya kung ikukumpara mo yung message ni Buddy Branham sa kanyang mga tape sermon na tin-translate doon sa Church Book, napakalayo nun. Kasi si Buddy Branham ay, sabi niya nga ay mag-programan, ay ang Kentuckian. That's why may nag-suggest at kinumission niya si Lee Vail na yung kanyang 7 Church Ages na tape message, pinadala niya kay Lee Vail, ay i-grammarize. Diba? So kapag in-grammarize mo yon, hindi na yun yung original word. Hindi na yun yung spoken original word. Kaya nga yung mga pamphlets natin noon, ang tawag doon, spoken word. Kasi translate yon from magnetic tape to letter. Ang abridge yun, walang binago. Amen. Pero yung Church Age Book na yan, yan ay writing. Yan ay grammarized book ni Lee Vail. Pero dito sa Pilipinas, mga kapatid, ay ang itinuturo ng mga pastor, sinabi ng propeta, babasahin niyo yung 7 Church Ages Book. Amen. Hindi tayo against sa 7 Church Age Book. Pero hindi natin sinasabi na sinabi ng propeta yan. Sinabi yan ng Church Age Book. Amen. At si Lee Vail, bago siya mamatay, nagkaroon siya ng confession na nagkaroon siya ng 3 major mistake doon na na-insert doon sa 7 Church Age Book. Kaya yung hindi nakakaalam niyan, it's deception, misleading, sinabi ng propeta,
ang seven thunders. Ang messenger ng Malakay 4 at ng Revelation 10:7 ay merong, he will do two things. First, si Libil yun. Nag-repent siya doon. Hindi alam ng end time niya. Hanggang ngayon. At dumating ang time nung makita ko yan, mga kapatid, senior ko yan. Hindi pa ako pastor noon. Ministerial meeting yun sa Bulacan. No? May pastor pa ako noon sa Taguig. Senior ko yan. Nagulat din siya. Nung i-share ko yan. At pinakita ko, yan ay statement at writing ni Libil, hindi si Buddy Branham. Kaso, ikinakabit natin, sinabi ng propeta. Paano yung three major mistake? Na mismong umami na si Dr. Libil. Sinabi pa rin ba ng propeta? Yan ang deceiving. Na kahit na na-share na yan, di ba, sa ministerial meeting, yung mga pastor tahimik eh. Walang nangahas na mag-question sa akin. Kasi exposition yun eh. Walang nangahas na question. Kahit yung pastor ko noon, tahimik lang. Hindi siya sumusog o hindi siya kumontra. Why? Kasi naituro ng mahabang panahon na yung Seven Church Ages book na yan, ay ano, si Buddy Branham yan. Hindi nila natatanggapin. Kaya nung sinerya ng sa ating kapatid, si Pastor Alan, Pastor, sisirain natin yung nakasanayan na katuruan. Ayaw nilang sirain o i-correct yan. Na si Libil talaga ang may sulat niyan. Yan ay grammarize. Hindi natin pinagbabawalan na mag-quote niyan. Yung misleading lang na sinabi ng propeta. Sinabi ng propeta. Yun ang misleading. And that's deception. Okay lang yan kung hindi yung three major mistake. Kaso i-quote nila, di ba, yung messenger ng Malakay 4 at the Revelation, he will do two things. First, he revealed the seven thunders. Libil lang yun. Kaya, hanggang ngayon, ayaw nila tanggapin yan. Halos lahat ng end time. Ito lang ang TMT, mga kapatid, nag-expose niyan dito sa Pilipinas, na alam ko. Wala na. Di ba? Pero, kahit i-share nyo ngayon yan, hindi na kayo tatanggapin yan. Yung mga pastor na nanahimik, hindi pa ako pastor noon eh. In-expose ko yan eh. Maging yung pastor ko noon eh, tahimik lang. Hindi niya ako connection, hindi niya ako kinontra, pero hindi siya sumusog. Kasi kahit siya napahiya. Dahil kung ikukumpara nyo, yung talagang tape message si Buddy Branham ng Seven Church Ages, at yan yung book na yan, napakalayo ng English grammar. Di ba? Merong mga English word doon na hindi alam ni Buddy Branham. Di ba? Hindi ginagamit ni Buddy Branham. Dahil iba diyan ay mga theologian terminologies na ginagamit madalas. At sinampol ko sa admixture. Walang word si Buddy Branham na admixture. Diba? So kung hindi yan binitawan ng propeta, paano mo ituturo sinabi ng propeta admixture? Amen? So isa yan sa mga deception dito sa end time, at ang number one talaga na deception na turo sa end time na ako lang ang talagang ako yung maaaring kauna-unahan na kumontra sa turo na ang pastor ay headship. Walang nagtangka dyan na mag-question sa kanila. Amen? Yan ang number one na deception na turo, na ang pastor ay headship. Amen? Challenge them. Basahan niyo ko sa Bible, sa message na sinabi ang pastor ay headship. Amen. At ang gagamitin nila yan, spiritual husband. Lalo nang nasa emplang. Pag ginamit mo yung quote na spiritual husband. Sabi ko, tsaka na yung spiritual husband, eto muna, headship muna. Ibang topic yung spiritual husband. Pero pag gagamitin lalo kang mababaon kapag ginamit mo yung quote na spiritual husband. Dahil lalabas na hindi ka marunong magbasa. Amen. So maraming deception. Pero dito tayo, mga kapatid, muna sa mundong ginagalawan natin. May mga deception tayo na kailangan nating mag-ingat. Hindi dito mo tayo sa natural realm. Mamaya doon tayo sa spiritual realm.
Number one, scam. Di ba? At of course, tayo, naranasan natin na ma-scam tayo. Di ba? At pag nalaman natin, na-realize natin na na-scam tayo, talaga sumasama loob natin eh. At lalo kung sa multi-level marketing, marami tayong na-recruit, nakapasok din sa scam. Di ba? At naranasan natin yan. Ano pa, yung mga online scam advisory, scam din yan, magbabagay yung pala. Hindi pala totoong advisory. Diba? Maraming mga nadadali dyan, yung mga bank account nila, papasok sila doon sa isang ikiklik nila, yung pala, bino mo yung reporter mismo na nagre-report, na-scam pala siya. Ano yan, yung mga clickbait, kaya huwag kayo basta click ng click ng mga link. Diba? Madadali tayo niyan, tapos isi-share nyo, ikiklik naman ng mga kaibigan mo. Oh. Ano mangyayari ngayon dyan? Diba? Anong tawag dyan? Phishing link. So, makukuha na yung identity mo, makukuha na yung password mo, yung bank account mo, yung username mo. Diba? Na-hack na pala yung mga data information mo. So, isa yan mga kapatid sa panahon natin dito sa natural life. Ano pa? Yung fake news. Diba? Ang fake news, mga kapatid, ito na yung pinakamalaking business sa buong mundo. May cycle yung fake news na yan. Gusto nyo makita yung cycle? Bakit maraming vlogger, mas gusto nila fake news? Mas gusto nila na magbablog sa politics. At dito sila sa Duterte, magbablog, magiging vlogger sila. Diba? Kasi mas maraming tao dito eh. Kahit fake news ang i-vlog nila, paniniwalaan lahat yan. Basta pro-Duterte ka. Diba? Yan ang flow. Lumikita ang mga vlogger, mga kapatid, sa fake news. Merong fake news producer, buy ads on Facebook, then meron kong page spam, organic share. Ano pa? Fake news website, views, paid traffic. Kasi mag-view lahat yan eh. Di ba? Kapag ka DDS vlogger ka, lahat ng mga DDS, mga kapatid, magta-traffic yung page mo ngayon dahil mag-view yan eh. Paniniwalaan nila lahat yan. Di ba? Lalo kapag nagmumura ka, gustong-gusto nila yan. Mumurahin mo yung gobyerno, panonoorin lahat yan ng mga DDS. Kaya magkakaroon ng traffic. Pag nag-traffic yan, kikita sila ng malaki. Yan ang big business. At yan din naman ang pinaka number one na kalaban ngayon ng mga gobyerno. Lalo yung mga agency, yung mga CIA, yung mga FBI, yung deepfake. Alam mo yung deepfake? Ito yung mga facial recognition. Kukunin yung physical recognition mo. Yan. Pati yung boses mo. Kukunin nila, gagayahin nila. Yan ang deepfake. At yung mga tao na maminiwala. Diba? Ipopost nga nila ngayon. Kakalat ngayon. Hindi kikita ngayon yung gumawa niyan. Kasi maraming nag-views eh. Diba? Kaya ingat din tayo sa mga ipopost natin, mamaya deepfake yan. Diba? Kung magkaso dyan yung tao na ginawa ng ganyan, baka madamay pa tayo. Kasi post tayo ng post eh. Hindi natin nadidistinguish ngayon yung tinatawag na fake. At ang pinakamatindi ngayon, dahil nasa AI age na tayo, napakadali lang gumawa ng deepfake. May mga apps na gumagawa niyan. Hindi mo na kailangan ng programmer. Hindi mo na kailangan ng scammer. Kasi mga apps na yan eh. Da-download mo na lang eh. Diba? Hahanap ka na lang ng mga picture na gusto mong i-deepfake. Diba? Pati mga boses nila naka-record na. Ayan. Gusto nyo magsubok? Ayan. Download nyo yan. Diba? Kaya sa Facebook, kalat yan eh.
yung mga AI. Merong isang talagang sumikat yun eh. Yung isang matanda kumanta sa ano ba yun? Sa American Got Talent. Grabe, dami nanood. Nakakaiyak naman. Hindi nila, deepfake yun, AI yun. Hindi totoong tao yun. Yun ay business. Kaya ang daming nag-views, ang daming nag-comment, ang daming nag-post. Kumita yung gumawa niyan. Kumita din yung mga vlogger, sinakyan ng mga vlogger eh. Kaya yung hindi aware dyan, ang ganda ng awit na yun, napaka ng matanda. Galing umawit. Diba? Kaya maraming lumalaban ngayon mga kapatid sa mga deepfake pagdating sa music industry kasi dinideepfake na rin sila eh. Diba? Deepfake and voice clone consumer sentiment report 2023 pa lang. Meron ng mga sentiment, may mga reklamo na. At yan ang number 1 na kalaban ngayon ng FBI. Dahil kahit maging presidente nila, dinideepfake din nila. Diba? Yung muka, yung boses, diba? Maging si Vladimir eh. Yeah. At inaalaw ni Facebook yung mga deepfake parodies. Kaya walang control. Kaya mas maganda pa, wala kayo mag-Facebook eh, kung hindi tayo aware sa mga deception dito sa social media. Kaya delikado pag DDS ka eh, lahat na lang ng i-report ng mga pro-DDS, paniniwalaan mo. Aayunan mo. At kung ano yung sentimento nila, yun din magiging sentimento mo. Sabihin mo, kayo, hindi kayo lumalaban sa, lumaban sila sa mga ganito. Diba? At kahit na mali na yung ginagawa, hindi mo nakikita yung maling ginagawa nila. Magtuturo ka pa. Bakit ito eh? Meron din naman silang tinatawag na mga confidential fund. Bakit hindi nyo sila binisisi? Magtuturo. Pero, may maling paggamit din naman talaga. Pero pikit mata kasi deception ka na eh. Bakit sila? Mas malaki nga. Billion nga ng presidente. Bakit hindi? Magtuturo na lang yun. Pero pipikit mata na sila doon na meron talagang misuse ng fund ng taong bayan. Kahit sabihin mo confidential fund yan ng bayan, gamitin mo sa tama. Huwag mong i-abuse. Huwag mong iwawaldas lang ng iwawaldas yan dahil confidential fund. I-confidential fund eh. Hindi dapat malaman. At ang pinakamatindi pa, mga kapatid, yung troll farm. Di ba? At isa na dyan yung Pogo. Di ba? Matindi ang nangyari sa Pilipinas nung pumasok ang Pogo. Isa lang yan na ang Pogo ay troll farm. Ano pa? Yung mga keyboard warriors. Ngayon, pinakamatindi ngayon, yung troll farm ngayon, hindi mo na kailangan ng tao. Kasi bots na siya eh. AI na. Hindi ka nakokontak ngayon ng mga DDS na mga vlogger o mga Marcos na mga vlogger. Hindi ka na kailangan. Administration vlogger. Diba? Hindi mo na kailangan kumontak ng mga tao. Bot na yan dahil sa AI. Isa pa dyan, mga kapatid, ay yung mga online loan app scams. Diba? Yan ang isa sa talagang naging problema natin, mga kapatid. Maraming mga kabataan, lahat ng uri ng ages nadali dyan dahil yan ang dala ng Pogo. Diba? Pogo ang may dala niyan. Kaya lumobo yung mga online loan app scams. Diba? Sino na sino dito nag-online loan? Baka nandyan yung sa listahan yung nyo. Online lending apps. Sabi niya na may cease and desist order. Instant pera, quick pera. Yan. Baka isa yan sa mga nag-lending kayo dyan, ha? Kailangan aware tayo na yan ay isa sa mga Pogo scam. At ang number 1, mga kapatid, na talagang sumira karamihan ng buhay. Diba? Kahit mga kabataan,
pwede na silang magsabong online. Kabataan. Diba? Multitasking na. Biro mo yung barbero, nagpagupit ako. Ginugupitan ako, nakatingin sa cellphone kasi nag-online sabong. Sabi ko, biro mo yun. Kumikita ka na, boss. Pag nanalo ka pa, kikita. 50 lang naman. Ngayon, naka 500 na nakakita. Biro mo, kumikita ka na. Walang online sabong noon. Nung naupo, yung hinahangaan nyo na presidente, pinayagan niya yan. Di ba? Isabong is legal. Kasi nilegalize niya. It's legal. So tanongin mo ano ang nagawa ng isabong diyan kung magpatayan. Baka nagdududa kayo, bakit hindi ko hininto? Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. Kailangan ng gobyerno yung pera. Pero yung pera sa gobyerno, ninanakaw lang naman din. Di ba? Ano ang sumunod na eksena? Pinatigin niya ngayon yung isabong. Kasi nga, nakita niya ngayon na maraming nasirang pamilya. Maraming nasira ng buhay dahil sa pinayagan niya. Kapag presidente ka, nasa kamay mo ang great decision. Kapag nagkamali ka dyan, pananagutan mo yan. Buong buhay mo. Kaya pinatigil niya, pero natigil ba? Hindi. Illegal na siya, pero patuloy pa rin. Kaya isama niyo yan, mga kapatid, sa legacy. Huwag niyong hindi isama yan. Kung legacy niya yung 10 years, legacy. 10 years driver's license, legacy niya rin yan. Umami naman siya, pero huli na. Cancer na. May pananagutan ba siya sa araw ng Panginoon? Meron. Sa tingin niyo, hindi naka-record yan? Di ba? Titimbangin yan eh. Titimbangin niya 10 years expiration ng lisensya. Pogo. 10 years expiration ng passport. Isabong. Titimbangin yan. Tingin nyo kaya, sino mas mabigat doon? Pero idolo pa rin natin. Di ba? Naiboto ko nga eh. Dahil idolo ko noon eh. Kaya isama natin sa legacy para maging fair. Hindi, yung sinasabi lang natin legacy, yung mga napagawa ng mga structure, pera ng tao yan, hindi naman pera yan eh. Kaya sabi niya, I want Pogo legalized. Siya kasi nag-legalize ng Pogo eh. Siya pumirma eh. At sinabi niya, sinisigurado ko under my oath of office, malinis ang Pogo. Kaya sa panahon ni Marcos, binan lahat ng mga Pogo. Kasi karamihan, syndicate pala. Di ba? Kaya nga sumikat si Alice Go. At doon na booking ngayon yung kanyang spokesperson noon. Sangkot siya ngayon diyan sa mga Pogo. At yung mga Pogo operator at mga syndicate, pinatira niya pa doon sa rest house niya. At nakuha ng mga dokumento, di ba? At abogado pa siya, mga kapatid. O legal counsel pa siya ng kumpanya ni Cassandra Ong. Di ba? Kaya ngayon nagtatago ngayon. Gusto magpa-asylum. Pero kinontra siya nung isang ding spokesperson noon. Sino yun? Si Panelo. Abogado ka naman eh. Bakit hindi ka bumalik? Harapin mo yung kaso mo kung hindi totoo. Diba? Ano ang sabi ng Bureau of Immigration dyan sa Pogo na yan? Disguising all as legitimate entities. Yan ang Pogo. Yan yung pinirmahan niya. Yan yung nilegalize niya. Their operations have ventured into illicit areas farthest from gaming such financial scamming. Yan yung mga online. Online loan. Kaya pag hindi ka nagbayad, ipapahiya ka sa lahat ng mga contacts mo, tatawagan niya yung mga boss mo, tatawagan yung mga kamag-anak mo, yung mga picture mo, at sasabihin, nangungutang, hindi mo marunong magbayad. Money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. Mas malala pa sa drugs yun eh.
He is fighting against the drugs. Pero yung pinirmahan niya at nilegalize niya, mas matinding krimen ang pumasok. Kasi international organized group ang pumasok sa Pilipinas. Titimbangin yan sa araw ng paghatol. Pogo. Diba? Drug war. 10 years license, 10 years passport. Doon, sa araw ng paghatol. Dito, hindi natin siya hahabulin. Diba? Matanda na siya eh. Bahala na yung anong tawag yan? Diba? Hindi, bahala na yung kapalaran niya. Diba? Wala natin pakialam doon. Diba? Ang inaano natin mga kapatid, yung deception. Diba? Na inidolo natin, hinangaan natin, magaling na presidente. Pero hindi natin nakita yung other side. Philippine, di ba? Yung POGO, exploitation, human trafficking, and organized crime in the Philippines offshore gaming operations. So, ina-update ko lang kayo para makita niyo yung other side. Mahirap kasi pag isang side lang eh. Di ba? Madidisip tayo. Kaya, kasama yan sa iniwan niyang legacy. Isama niyo naman. Hindi yung puro lang papuri. Di ba? Now, balik tayo ngayon mga kapatid sa ating topic na the great age of deception. Kasi, kaya ko isinama yan kasi kasama din tayo yan. Di ba? Yung mga deception na yan. Amen? Pero ang number one deception mga kapatid ay sa spiritual. Okay. Dito sa message na how can I overcome, introduction lang. My purpose is just not to come here to fellowship with you people. Hindi lang yung makasama sila, hindi maka-fellowship. But when we come here, we are here for one specific purpose. Ganon din tayo. Kahit na online tayo eh. Meron tayong one specific purpose. Lalo ang pastor. Yung genuine na tagapagpakain. Hindi yung uutuin ka lang, ang galing mo, Brad. Sige, Brad. O ito, ministry, Brad. Paghusayan mo, gagawin kitang deacon, gagawin kitang preacher, manatili ka lang. Diba? This is the house of correction. This is the throne. Biro mo? Oo nga, online lang tayo. Bahay lang to. Diba? Pero, sa time ng pangangaral mga kapatid, this is the house of correction. This is the throne. This is the throne of God. And judgment goes forth from the house of God. And here is where we come together. Yan dahil lang bakit nagkasama-sama tayo. Hindi para magkita lang tayo, dahil bride tayo, dahil Christian tayo. Gather in love with one another as only Christians can love. But in here, we are under a leadership of the Holy Spirit. Kaya nga ang headship natin, Holy Spirit eh. Hindi pastor ang headship natin. Dapat ituro ko yan, pabor sa akin yan. Di ba? Kasi ayoko ng manipulator, ayoko ng dinidisibang tao. Kaya ang ating leadership mga kapatid, walang iba, ang Holy Ghost is among us. Ang pastor, tagapagpakain lang siya. Tagapag-alaga. Sabi niya, and we are here to take reckoning among us. So ngayon pa lang, may reckoning na tayo, dapat tayo. Sabihin yung mga mali natin, makita na natin, mai-correct na natin. Mahatulan na tayo dito. Yan na yung reckoning time natin dapat. Dito pa lang, sa pulpito. Sabi niya, and we are here to take reckoning among us to see, to see where our short places are, individually. Yung ating mga shortcoming. Not only a church member, but as a Christian. Our shortcoming and how can we catch from where we should be over to where we ought to be now.
where we are and we are to be. And Laodicea had it coming to her. Now we see, then, knowing that this is the Laodicea age. And knowing, alam natin, sabi niya, that this age, nangangailangan siya ng matalim na rebuke from God. This is the house of correction. Kailangan matalim. Kung nire-rebuke natin, mga kapatid, yung outside si church, denomination, nire-rebuke natin ang mga politician, masigit na rebuke natin yung nasa loob ng church. Nasa message. Nangangailangan ng sharp review. Kasi baka, hindi na natin napapansin, nasa Laodicean condition na tayo. Amen? There you take a Christian, that's supposed to be a Christian, dapat Christian talaga, let the life of God go from him, and the experience, at meron siyang joy serving Christ. Kaya, Sabado pa lang dapat, may kagalakan ka na. Ready ka na. Ano man yung mga lakad mo, kahit napaka-importante yan, kahit kikita ka pa ng million dyan, kapag meron kang joy serving Christ, si-set aside mo muna yan. Kahit bakasyon pa yan, may lugar tayong pupunta. Napakagandang lugar yan eh. Kaso linggo, kasama mo na ako. Living in church where such going on, he rattens twice as quick. Right, living right under. Yan yung Laodicean condition. Amen. If we are trying to follow the message of the hour, amen. Diba? I love the message of the hour. Or sabi niya, or at least this part of the message, we should live constantly in the life of Christ. Because if it don't, you lay around. And know that these things that you are supposed to do, di ba? Kaya kapag hindi ka namumuhay constantly, sa buhay ni Kristo, ikot-ikot lang. Here a little, there a little. Paulit-ulit lang. Hanggang tumanda na tayo, ganun pa rin yung ginagawa nating mga iniquity at pagkukulang, disobedience. Kasi nga, under the delusion ka na eh. Akala mo, manuunawa. Hindi, mauunawa naman ako ng Panginoon sa ngayon eh. Diba? Kaya sabi niya, and now these things that you're supposed to do, alam mo na dapat, kung ano yung dapat mong gawin, and don't do it, ano sabi ng Biblia? He that knoweth to do good, and do it not, to him it's iniquity, sin. Then you become dirty, rotten. So sabi niya, strive with all that's in you to stay in the life of Christ that you would be fruit-bearing. We see this age that we're living in. It's one of the grandest ages of all ages. This Laodicean age is the grandest of all the church ages, because it's the ending of time, at the same time, blending of eternity. Diba? Napakagandang pakinggan eh, na ending of time at blending ng eternity. Pag sinabing blending ng eternity, heaven ang nasa isip natin, di ba? And then, it's the greatest simple age. It's more sin in this age than any other age. And the powers of Satan is many times harder to fight against that it was in any age. Mas mahirap labanan ngayon ang kapangyarihan ng Satanas. Doon sa unang panahon, madali lang eh. Kung tunay ka na Christian at pinatay ka, makakasama mo na si Jesus Christ. Diba? Dito ang akalabanin mo sarili mo. Yung pleasure. Akalabanin mo yung sarili mo, mga material things. Yung mga pangangailangan. Sabi niya, back there in early ages, yung mga Christian noon, a Christian could,
his profession of being a church, of belong to Christ, could be beheaded for it. He could be killed. Kasi yun ang profession nila, being a Christian. Kaya yung mga tunay na Kristiyano doon, noong mga unang panahon, in early ages, pinapatay sila. Di ba? Go to meet God quickly. Kasi tunay sila Kristiyano. Pero dito sa Laodicean age, ito na yung pinakamatinding kalaban ng mga Kristiyano. Diba? Dahil sabi niya, greatest simple age. It's more sin in this age than there's ever been. But now, ito yung title natin, but now the enemy has come in the name of politics. No. But the enemy has come in, ang kalaban ay dumating, nakapasok sa pangalan ng church. End-time churches. Bride church. Huwag natin pag-usapan yung mga denomination. Alam naman natin yan, Revelation 13 yan eh. Ang kanilang mga pangalan na hindi nakasulat doon sa Lamb's Book of Life. Kaya kapag nandun ka, kailangan mo lumabas. Diba? Pero kung nanatili ka dyan, ibig sabihin, yung pangalan mo hindi nakasulat. Pero nagpo-proclaim na sila ay ligtas. Once you believe, you are saved forever. Kaya kung magbabatigas ang puso mo, nandito ang mensahe, alam mo na, may mensahe, may katotohanan, pero gusto mong manatili dyan, walang magagawa ang Diyos. Walang magagawa ang sino man sa atin na i-come out sila. Kasi kung nandun na yung puso nila, kung deceive na sila, kung strong delusion na kahit anong hila mo, o may mensahe, itong katotohanan, walang katotohanan diyan. Pero ang matinding deceiving mga kapatid, inandito ka sa end-time churches. Yan ang great deceiving. Yan ang great deception. But the enemy has come in the name of the church. And it's so deceiving. So saan talaga yung mga kapatid, yung great age of deception? In the name of the church. Kapag ka under delusional ka na, wala na. Kaya yung mga pangalan nila ay hindi nakasulat sa Lamb's Book of Life. Nakita na ng Diyos yan. Sila yun. Diba? Eh sabi niya, ito yung ating pinaka-scripture dahil merong two spirit yung binasa natin, yung 1 John. Diba? Christ said so, the two spirit would be close in the last days till it would deceive the very elect if it was possible. Christ spoke of an elected people for the last day. It would deceive the very elected if it were possible. So close. The people, bakit so close? Kasi nga, ito yung mga tao na to, ay ano, mga church-goer, mga Christian. Ano yung mga buhay nila? Bakit so close? Nadaya sila eh. Pero yung elect, hindi sila madaya. The people so live, people can live a clean, malinis, holy life. Not be sinful. Hindi adulterous, hindi lasinggero, hindi liars, hindi gamblers. They can live above that and still not with it. Mga Christian to. Mga nasa end-time churches din to. Kaya nga, beware of deception in the last days. Ano yung deception na yan? Ang tinatanong sa kanya, ano yung mga signs? Kaya revival yung mga end-time kapag may gera sa Israel. Malapit na, Panginoon. Kakanta ng ano yun? Ano yung kinakanta madalas? Yung ano? Yung awakening. Israel, awakening. Di ba? Tapos itatapik yung third temple. And one time sabi ko, Pastor Tomas, itanong mo nga kung mayroong third temple sa Bible at sa message. At yung isang pastor naman, umami naman siya, ay wala naman sa message saka sa Bible. Pinag-uusapan lang. Walang kwentang ministerial meeting.
Ang pinag-uusapan nyo, wala sa Bible, wala sa message. Pa-ministerial meeting pa. Umamin naman eh. Kaya ayaw nila yung mga ganong tanong. May mabasa ba kayo ang pastoral headship? Ayaw nila yan. Eh, huwag ganyan. Huwag ganyan tanong. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, in so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Behold, I have told you before. Yan yung the great age of deception. Kaya sa message na the God of this evil age, in this evil age is when He's doing it, the very age of deception. Ito yung panahon natin. At hindi na natin pinag-uusapan dito yung sa labas ng anti-message. Pinag-uusapan natin yung nasa loob. At ang number one dyan, at the very age of deception, ay ang turo na ang pastor ay headship. Sabi niya pa rin dito sa the God of this evil age, but the inside the spirit is a soul. Bakit kailangan maunawaan natin to? Bakit pumasok tayo sa soul doctrine? Tingnan natin. But the inside the spirit is a soul. And it's controlled by one thing, your free will. So, meron tayong kaluluwa, at ang kumokontrol ng ating kaluluwa ay ano? Si Lord. Amen? Ayaw talaga ni Brother. Your free will. Sa denomination, ganyan eh. Diba? Your free will. Ano yung free will? You can accept what the devil says or accept what God says. Yan yung free will. So, sino kumokontrol? Sa kaluluwa natin. Yung free will. Okay? At dyan ang magdetermine kung anong espiritu meron ikaw. Meron dalawang espiritu. Kung yan ay Spirit of God, it feed on the things of God. If it won't feed on anything of the world. Jesus said, if you love the world or the things of the world, it's because the love of God not even entered in the inner part, yung soul. Satan has deceived you. And man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. We find that she is naked, lewd, and nude. Si Eva. Sa 55, has God lost control or it's just permitting another agency to control? Question mark. Sige, sagutin natin. Ang Diyos ba ay nawalan siya ng control? O pinipermit niya lang yung control tower ng kaluluwa? Kung ano yung free will ng kaluluwa, pinipermit niya. Sovereign ang Diyos, may control siya. Pero, pagdating sa free moral, free will ng tao, hindi niya kinokontrol. Kundi pinipermit niya lang kung ano yung free will ng tao. Itatalaga niya yun. Kaya yung mga digmaan, diba, death, sickness, itinalaga niya yun kasi pinirmit niya lang yun eh. Kaya huwag tayong magagala kapag may mga digma. Praise the Lord, may digmaan sa Israel. Oo nga. Itinalaga ng Diyos yun. Pero hindi Diyos ang may gusto doon. Di ba? Para nawalan tayo ng human sympathy. Siguro magkakaroon tayo ng human sympathy pag dito nangyari yung ano yan, yung mga missile. Kapag sirena ng sirena, yung mga tao doon parang praning na eh. Sirena na naman, takbo na naman, kahit nasa 10th floor, 11th floor. Kasi pag sumirena doon sa Israel, kapag nasa 10th floor ka, lalo sa mataas na floor flat, tatakbo ka doon sa pinakailalim kasi merong ano doon eh, bomb shelter doon. Hindi ka pwedeng mag-elevator. Tapos pakikiramdaman, uy, wala na. Babalik sa trabaho, akit na naman. Diba? Tingin siya, revival kaya sila? Pero yung mga Pilipino, kapag nabalitaan, wow, may digmaan sa Israel revival. Malapit ang Panginoon, third temple. Deception.
nakaraan ang revival. Ang revival nakaraan ay ano? Pope. Ayan na yung Pope. Last Pope na. Revival. Biglang nag-change ngayon ng mood. Dito na ngayon. Dito na ngayon. Dito na sa Israel ngayon. Nakalimutan na yung Pope. Di ba? Kaya, ang Diyos, hindi yung nag-lose niya yung control niya, kundi pinipermit niya yung another agency na kumukontrol. Saan? Kumukontrol saan? Sa iyong kaluluwa. Yung free will mo, kumukontrol sa iyo, sa kaluluwa mo. Hindi dahil ang Diyos ay He lost control, kundi He just permitting another agency to control it. Pinipermit niya yung pre-moral agency na kontrolin ka. Kaya hindi ka kaya kontrolin ng Diyos ngayon. Hindi kinokontrol ng Diyos ang kaluluwa mo. Di ba? Pero hinahayaan niya, yung control tower ng kaluluwa mo, yung pre-moral agency, pinipermit niya na kontrolin ka. I wonder, the true answer for this question is, to my opinion, there is two opposing spirit in the world today at work. And the other one is the spirit of the devil, and these last days, in deception. Kaya nga, kung nasa deception ka, lalo sa mga turo, mga kapatid dito sa end time, wala kang espiritu ng Diyos. Espiritu ng devil. Deception. The two spirits, one of them, God's Holy Spirit, and the other one, the devil's spirit, working in deception. The people of the earth are now making their choice, pre-moral. Kaya, yan ang nangyayari sa atin, yung mga modern events. Kaya hanggang ngayon nga titigil yung, hanggang ngayon may digmaan pa rin sa Ukraine di ba? Ba't ayaw tumigil? Kasi yan ang choice nila Yan ang choice ni Putin. Wala kang magagawa. Pero pag sinabi ng Putin, stop na. Diba? The people of the earth are now making their choice. The Holy Spirit here is calling out of the bride for Christ. He is doing it by vindicating His word of promise to her for this age, showing that it is Christ. The Spirit of God has grown into the full stature of God. It's the age we're living in. The Holy Spirit is here mitigating the message of the hour. The devil's unholy spirit is calling his church by the error. Hindi politics ang pinag-uusapan, hindi mga kriminalidad. Kundi yung devil's unholy spirit calling his church by the error. Kaya meron kang error, hindi mo pwedeng sabihin na may Holy Spirit ka. Diba? By perversion of the word. Ano yung ibig sabihin ng perversion of the word of God? Interpretation, self-interpretation. Ang pastor ay headship. Ang pastor ay husband, spiritual husband. Sinabi ng propeta, yun pala, hindi naman si Bade ba nang may sabi. Kaya, ginamit niya yung 1 John 4:5. Sabi niya, if you want to put down, he puts it the spirit of error. Yan yung deception, the greatest deception. Kapag ka, espiritu na ng devil, yung spirit of deception sa isang church. Kaya kawawa yung mga simpleng miyembro lang na taga-upo lang tsaka taga-amen lang. Pag sinabi ng pastor na ang 7 seal ay bukas na. Amen. Hindi. Ang 7 seal nasa loob ng 6 seal. Talagang hindi natin titigilan yan dito. Diba? Wala tayong fellowship sa ganung katuruan. Pati. That spirit of error. Dinideclare ko dito sa TNT. Wala akong pakialam sa labas ng TNT. Pero yung ganyang turo na ang 7 seal nasa loob ng 6 seal, spirit of error. Satan never come out said, well, that's not even the word of God. He admitted it. It was the word of God. So, hindi dinideny ni Satan yung word of God. Ina-admit niya. Pero ano? He put his own interpretation to it. Nag-aaway-aaway sila. Yung isa sarado, yung isa bukas. Hindi nila alam.
Nasa loob lang ng 6 seal ng 7 seal. He put his own interpretation to it. Yan ang ginawa ni Satanas dun sa Garden of Eden. What does this do? It makes a strong delusion kapag pinaniwalaan mo na. Kaya yung mga membro, praise the Lord. Diba? Yung 7 seal, nasa loob ka ng 6 seal. Grabing revelation nakita mo. Pastor, ang galing. Strong delusion na. Kaya, nakakaawa. Kaso nga, walang tayong pakido. Ang pakialam natin, yung sariling kawan na ibinigay sa atin. Wala tayong pakialam doon sa ibang kaluluwa. Kasi ang bawat pastor, binigyan siya ng kawan na para kainin niya. At yun ang pananagutan niya sa araw ng Panginoon. Diba? Kaya, ano man ituro niya, walang pakialam. Pero dito, mga kapatid, wina-warn natin doon sa mga strong delusion. It makes a strong delusion for the people to believe a lie and be done by it. Yan yung 2 Thessalonians 2:11. Hindi na natin babasahin. The spirit of delusion is of the devil. Devil's now working in the children of disobedient. Disobedient to what? What's the children of this day disobedient to? Katulad ni Eva. Si Eva ba ay serpent seed? Hindi. Siya ano? God's seed. Pero, naging ano siya? Disobedient. Kaya itinitipo ngayon yan. Children of disobedient like Eve at the beginning. Ang delusion, ang ibig sabihin ay something that is falsely or delusively believed or propagated. Yan ang delusion. Paniniwalain ka sa mali. At ipaglalaban mo yan na tama pero mali. Kaya kawawa talaga yung mga ordinary member lang. Dahil pastor niya, headship niya, maniniwala lang siya. Oo lang ng oo. Pupurihin niya pa. May headship. Pag walang pastor, hindi tayo mararapture. Diba? Pag walang pastor, hindi ka maliligtas. And I stood there looking at it and thinking of how deceitful it was. The question came to me. Ito yung sa message na Think Kingsman filter. Kasi deceiving yung deceiving yung slogan ng isang tobacco company. Sabi niya, but the slogan is all right. A Think Kingsman filter, a smoking man stays. Sabi niya, okay naman yung slogan ng isang tobacco company. Think Kingsman filter, a smoking man stays. It came to me that deceitfulness also in the natural realm there in the tobacco is something on a order of the churches of today. Deceitfulness. It's come till the whole world has become a great deception. Buong mundo na. Kaya hindi lang spiritual Hindi lang sa ecclesiastical realm, spiritual realm. Kundi yung deception natin ngayon. Kaya nakita natin yung kanina. Yung mga scam, yung mga online sabong, mga pogo, diba? Yung mga AI, mga deepfake, mga lending scam, online scam. Diba? Kasi yun nga, it's come till the whole world has become a great deception of what is really true and what is right. Even in politics. Kaya pag meron kang politics na pinaniniwalaan at pinaglalaban, di ba? Deception. Kung meron kang iniisip ngayon na pinaniniwalaan na malinis itong politiko na to, napakabait ni Inday, pagkabata pa lang. Kung anong puno siyang bunga, siyempre. Baka mas matindi pa yung bunga Di ba? Kaya sabi ng isang brother, ang babait na magkakapatid na to. Yung isa nanuntok nung court sheriff. Yung isa naman, di ba? Nag-night club muna, hindi nagustuhan. Di ba? Aambayin sasaksakin yung Even in politics and in social affair. In school, in everything, it becomes deceitfulness.
Kaya nga, diba? Hindi lang MPA, sa isko ng kalaban natin. Hindi lang yun. Worldliness. Amen. Kaya sabi niya, we find deceiving it is today, Matthew 20:24, even in our own government, in our politics, walang exempted dyan kahit na majority, minority, laban sa gobyerno, o pro-government, even in our government, in our politics, we haven't even got a man that we could put up as politician that will absolutely stand for what think is right. Meron na kayo nakitang ganang politiko dito sa Pilipinas? Kahit pa yung history, sila Bonifacio, sila Emilio Aguinaldo, merong history yan. Diba? May betrayal dyan. Eh sabi niya, nasaan na yung ating si Patrick Hendries? Kilala niyo si Patrick Hendries? Yan. Mga dating mga government official yan sa Amerika. Mga elected. Diba? Being a Christian is a character will I rise far above all this world has or can boast. See? Yan yung sa independence. This is all the inheritance I can give to my dear family. Kaya kung mahanga man lang ako sa mga politician, ganitong politician na lang hahanapin ko. Diba? The religion of Christ can give me them one which will make them rich indeed. Sabi niya, sino pa? Where is our Patrick Hendries and George Washington? Yan. George Washington, isa ding Christian. Sino pa? Si Abraham Lincolns of today. Diba? Nasaan yung mga ganyang mga leader ng bansa? Wala na after them. Wala na. Mas mo dito sa Pilipinas. Hindi yata nagkaroon eh. Sige nga, magkwento sa akin kayo. Yung mga naging presidente bago itong panahon natin. Sino kaya? May kailam? Ano na magsaysay? Diba? I don't know. Pero, diba? Sa panahon natin, na mga inabutan ko, mga binoto ko, wala eh. Diba? Binoto ko si Estrada. Binoto ko si Noynoy. Binoto ko si Ramos. Binoto ko si Gloria. Ay, hindi naman binoto si Cory. Si Cory kasi sa revolution yun eh. Di ba? Hindi naman siya elect president siya. Okay? Revolutionary government siya eh. Ewan ko lang, kung nagkaroon ng election, nanalo talagang, hindi ko na malala. Di ba? Kaya nasa na yan, yung mga tao na yan. Kaya kung mag-idolize man lang tayo o mahanga tayo sa mga naging presidente, yung mga ganitong klase, yung mga Christian. Di ba? Huwag yung mga lapastangan doon sa Calvary. Lagi ko sinasabi sa inyo yan para gisingin tayo sa deception. Huwag natin hangaan na pagtanda natin, ikukwento natin. Alam mo anak, apo, meron tayong magaling na presidente sa Pilipinas. Talaga, napakagaling. Napakabait. Pati yung mga anak, mababait eh. Walang malilinis. Diba? Kaya kapag binabato ng putik, bakit yung presidente meron din namang intelligence pa at meron hindi niya inaano. Magtuturo. Diba? Kaya yan yung deception kasama itong politics at government. Hindi lang sa churches. At sa churches naman, sabi niya dito sa thirst, and that's the way the people has got in the church. They want to come join church. Yan ang ginagawa ng mga end time ngayon, ng mga end time na aalis sa church. Tapos maghahanap sila na mag-join, aalis, join, aalis. Kaya ilang simbahan na ang pinasukan. You are trying to satisfy the great holy thirst that God put in you.
the control tower trying to turn you to the right thing. Kapag yung control tower mo, mga kapatid, ay pumili ng tama. Di ba? Free will yun eh. And you try to satisfy it with joining churches, quoting a creed, or something like that. Another, satisfying yun. Kaya kapag may mga joining church, tuwag-tuwa ka, nasasatisfy ka pag may mga cup meeting, mga malaking cup meeting, di ba? Mga quoting a creed, nasasatisfy, ibang yun. Ibang anointing yun. Kaya sabi niya, ang tao ay rotten. The whole human race is corrupted. Everything is like it was in the antediluvian time. Sa panahon ni Noah, it's completely upset, turned around, different from the straight road that God planted them in. Still, through science and deception, has twisted the whole human race. Man looks at natural beauty. Yan ang tao. Yung man dyan, hindi lang lalaki, pati babae. Pag sinabing man looks at natural beauty, mga kabataang babae, mga kabataang lalaki. It's deceiving. Kasama yan sa deception. Yung beauty. Kaya pagdating sa church, boring naman dito. Walang simbahan. Walang tugtugan man lang na maganda. Walang instrument. Walang magandang pulpito. Diba? Kayo-kayo lang. Online pa kayo. Kaya, yung iba nag-aalisa, naghahanap sila. Yan, meron isa tayong kasama na na-miss ko na kasi yung mga tugtugan, na-miss ko na yung mga talagang, yung face-to-face. Kaya nagsimba ng sunod-sunod 2 linggo doon, ay naisumbong. Huwag kang maingay sa TNT. Twice na nagsimba. Kasi nga, nami-miss niya pala yung beauty. And that's the way a human given that beauty. Yung babae ay binigyan ng beauty. Sa natural woman at spiritual woman in church. For deception. Kaya marami nagsisimba kapag malaki yung simbahan. Tama? Maganda yung pulpito, maraming miyembro, may tugtugan. Lalo kung kilala yung pastor, maraming simba doon. Maraming ma-attract doon. Kaya kapag wala kayong simbahan, hindi kayo dadami. Okay lang. Okay lang. Diba? Mas gusto ko yun. Huwag nang dumami. Kasi dadami pananagutan ko. Dadami yung sakit ng ulo. Okay na ako dito. Pero may faith ako, mga kapatid, na one day ay ang biyaya ng Panginoon, ang blessing niya ay darating sa atin. Dahil meron tayong mensahe. Kaya ang woman ay for deception. Both natural woman and spiritual woman in church. Sabi beautiful woman, if she don't use it in the right way, yan? Yan ay sumpa sa kanya. Di ba? Kaya magtataka kayo yung mga marami nag-aartista, yung mga magaganda eh. Kinaumalingan ng mga kalalakihan. Di ba? Dahil napakaganda na. Kapag ginamit niya yan, mga kapatid, sumpa sa kanya yan. At napapansin niyo yung mga Korean actors, di ba? Mostly mga kababayan, mga agang namamatay sa South Korea. Mga South Korean actors. Di ba? Depression. Nagsisuicide sila. Di ba? Or sila na-abuse ng mga producers, mga film directors. Mayroon na nga nagreklamo dyan eh. Para gawin silang artista, gawin silang bida, i-abuse sila. Kaya imbis na maging blessing, nagiging sumpa. Sabi niya, a beautiful woman, if she don't use it in the right way, it's a curse to her that will send her to hell quicker than anything else I know of. Isa na doon si Marilyn Monroe. Naging sumpa sa kanya yun. Yung beauty na yun. Si Mara, sa panahon na yun, sa age na yun, siya pinakamagandang babae sa paningin ng buong mundo sa Hollywood. Na-depressed din yun.
Diba? Kaya sabi niya, she can be pretty, sure. As long as she stays with her husband and does what's right. And that's fine and dandy. But she can take the same thing and how she can deceive with it. For it was given to her. Kung siya ay mananatili sa kanyang asawang lalaki at gawin ang tama. Pero ang immoral woman, di ba? Yung immoral woman, meron dalawa kasi. Immoral woman at moral woman. So dito, ang binabakbakan niya yung mga immoral woman. Sabi niya, immoral woman is the lowest thing that can be thought of. Pinakamababang uri ng nilikha dito sa lupa. Excuse this, young ladies. She is nothing but a human garbage can. Basurahan. Yung mga immoral woman. Ano lang sila? Sex exposal. That's all she is. An immoral woman. It's a human sexual garbage can. Pollution. Pero yung mga tao, lalo yung mga kalalakihan, hanga sila. Sinasamba sila. Pero mga immoral woman is a human sexual garbage can. Kaya yung mga kababaihan naman na walang kagandahan, gusto nila magpaganda. Para gusto nila maraming tumingin din sa kanilang mga lalaki. Kasi nahihigit dun sa mga magagandang babae. Diba? Kaya hindi lang mga lalaki. Pati hindi mga kababaihan na hindi kagandahan. Diba? Where filthy, dirty, ornery, low-down pit is disposed by her. What is she made this way for? Bakit ang babae ay pretty? For deception. Kaya mahirap yung maging pretty tayo sa mundo. Maging pretty lang tayo sa husband. Kaya nga tinawag niya, honey, pretty. Di ba? Every sin that ever was on earth was caused by a woman. Yung immoral woman ang tinutukoy. Okay? Hindi yung good woman. Kaya, merong tinatawag na spiritual woman and Laodicean church age. Don't deceive in this age by their deception. Sino yan? Pentecostalism, yung mga Pentecostal na mga churches. Diba? Yung mga Methodist churches, yung mga Baptist, Presbyterian. Yan yung tinatawag na deception. Kaya yung mga may yung mga na strong delusion na talagang kahit i-share mo yung message, hindi ka talaga yung tatanggap eh. Kasi strong delusion na yan. Sasayangin mo na lang oras mo dyan. Kahit bigyan mo ng first chance, second chance, third chance, mananatili lang talaga dyan yan. Kasi total delusion na sila eh. Napaniwala na sila sa lie. At iisipin nila, katotohanan niyang sinasamba nila at sinisimbahan nila. Diba? Yan ang tinatawag na Laodicean age. Deceive in this age. Deception. Yung mga churches na yun. Kaya kung biyaya na lang ng Diyos kung maka-come out ka dyan. Ako naka-come out ako dyan from Baptist. Tapos naging Pentecostal. Dahil ko mas masaya dito sa Pentecostal, masaya eh. Pero mag-i-speaking tongues ka lang. Born again ka na. Pag hindi ka nag-speaking tongues, hindi ka born again. Sige, sali ako dyan. Atin ako. Ang bira yung isa eh. Demonyo pumasok. Tumirik yung mata, nanigas. Layas ako, alis ako, hindi na ako umaten. Gusto ko pa naman mag-speaking tongues no, para masabi kong born again ako. Kaya kapag strong delusion ka na dyan, wala ka na magagawa, Brother Junel. Diba? Biyaya na lang ng Panginoon. Kaso nga, hindi kinokontrol ng Diyos yung pre-moral agency mo. Ang kumukontrol sa kaluluwa natin ay yung free will mo. Eh, ibigay mo kung ano yung free will niya. Ang Diyos niya nga, hindi kaya kokontrol yung free will mo eh. O magsimba ko. Ay, hindi ako ganun. Kasi yung tinuturo ko dito yung pre-moral agency. Diba? At hindi ako interesado sa iyo.
Kasi kung interesado ako, dumami na tayo dito. Di ba? Kung interesado akong dumami, sigurado may sarili akong sasakyan. Di ba? May simbahan na akong malaki. May malaki akong bank account. Di ba? Maghahanap lang ako ng mga yung mga nag-a-abroad, yung mga, di ba, mga malaki ang mga sweldo sa bank, di ba? Yun ang pupuntahan ko, hahanapin ko. Amen. Kaya but you Pentecostal, who could still once in a while say amen, who can play a light of music up on a platform and have bob hair woman. Di ba? Ikita nyo? Woman dancing all over the place and still to believe in divine healing. How of God would have took you, but you took another filter, a denominational filter. How of God would have took you. Paano ka kukontrolin ng Diyos, ng Holy Spirit? Ayun, ubos na. Mapaaga tayo ngayon. Anong oras na? 11:30. So God bless you all. I hope naunawaan natin yung deception. Hindi lang sa spiritual realm, hindi lang sa ecclesiastical realm, pati sa government, pati sa politics, pati dito sa social media. Di ba? Kaya hindi tayo pwedeng madaya. Amen. Ang elect cannot be deceived. Amen. Kaya I hope naunawaan natin ang pinaka-greatest deception, mga kapatid. Ang enemy ay pumasok by the name of the church. Anong name yan? End-time message churches. End-time kami. Deacon ako. Bride kami. Nahuli ng asawa. Pambihira, may chicks. Matagal na pala siyang niloloko. Kaya hindi lang yung asawa yung sumama yung loob, pati yung mga anak. Diba? Sana nagbago. Diba? Pero ang mas nakaagulat dyan, pastor. Pastor, diba? Hanggang ngayon ayaw umamin eh. Diba? Merong babae, matindi, umamin na yung mga nakakaalam, umamin din yung babae, pinaalis na lang niya, para hindi na masyadong maimbestigahan, imbestigahan ng dalawa. Diba? Kaya bumalik, umalis na naman. Diba? Ngayon, sa pera, wala na. Nabuking na sa pera. Kasi hinihingi, pastor, nasaan na yung kasulatan na kung sakaling mauna ka, pwede namin gamitin yung camp meeting na sinasabi mo, camp meeting natin. Ayaw gumawa ng kasulatan. Eh, ang mga nagbigay nyo, yung mga churches sa Amerika para maging camp meeting ng mga bride daw dito sa Pilipinas. Ayaw gumawa ng kasulatan. Nagsumbong ngayon yung isang pastor doon sa church sa Amerika. Yun, nabuking siya ngayon. Diba? Kaya yung nagsumbong, siya ngayon ang nagkaroon ng 4th story building church. Bahay niya na, simbahan pa. 4th story. Siya ang sinuportahan ngayon. Imbis na yung taga rito sa baba. Siya ngayon nakadali. Di ba? Ganon dito sa end time. Amen. Alam ko yan kasi nga napupuntahan yan ng kaibigan natin. Di ba? Nalaman yung style ng pastor na yun. Eh, hindi na siya pinapadala. Bumaling na lang sa ibang mga pastor, yung umalis sa kanya. Di ba? Kaya, kung alam natin na ganyan yung mga espiritu, hindi ko sinabi na pandirihan nyo. Pero wala tayong fellowship sa ganong espiritu. Irespeto nyo bilang tao, bilang dati yung pastor, bilang naging ama nyo, bilang naging ka-brother nyo, pero wala tayong fellowship. Di ba? Ako dito walang ibang fellowship eh. Kundi dito lang. At si Pastor Alan. Isang pastor lang yung ka-fellowship ko eh. Pagdating sa church, di ba? Kaya kita niyo pag-cup meeting. No, yung church lang.
Kaya I hope naunawaan natin mga kapatid na this is the most deceiving age of all age. Amen. Pagdating sa in the name of the church. Kaya I hope naging aware tayo mga kapatid sa mensaheng ito at naunawaan natin na lalo tayong mga kapatid na lumalalim sa mensahe at sumunod mga kapatid sa mensahe, sa salita ng Diyos. Kaya tayo manalangin pagkasara. Dakilang Ama, salamat muli Lord sa iyong biyaya sa amin sa araw ito, sa mensahe muli na pinagkaloob mo sa amin, itong The Age of Deception. At nakita namin ang mga deception ni Satanas. Hindi lang sa ecclesiastical realm, hindi lang sa mga simbahan, kundi maging sa politics, sa government, sa mga school, sa mga social media. Amen. Sa mga advertisement. Sa lahat, Panginoon, dito sa buong mundo, Lord, ay kinain na ng deception. Kaya salamat, Lord, sa mga mensaheng ito upang maging matibay kami, upang maging aware kami, at higit sa lahat sa aming pananampalataya, sa mga katuruan, sa mga false teaching, ay nakita namin, Lord, ang mga bagay na yan. Kaya salamat sa iyo, Lord. Ang patuloy kong dalangin, Lord, ay ang protection ay pagtulog mo sa amin. Secondary na ang financial, Lord, higit sa lahat, Lord, ay ang kaluluwa ng bawat isa, ang kaluluwa ng aming mga anak. Amen. Ang pinakamahalagang bagay, Panginoon, ay ang kaligtasan ng kaluluwa than material things, Lord, na maaari namin makamtan. Kaya salamat sa iyo, Lord, sa mga mensaheng ito. At kung dumating ang time, ay matapos na ang oras namin, Lord, ay handa kami, Lord, na salubungin ka. Kaya salamat sa iyo, Lord, sa mga mensahe na aming napapakinggan at mga correction na aming natatanggap sa iyo sa pamamagitan ng pakikinig. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. At maging, Lord, kung may mga karamdaman man, Lord, at I believe, lahat kami, Lord, ay nakakaranas ng mga ano-ano puring sakit, nararamdaman. At dahil, Lord, binigyan mo kami ng pananampalataya, ay nakakatanggap kami ng kagalingan na nagagaling sa iyo. Salamat, Lord, sa mensahe. Salamat sa kagalingan na pinagkaloob mo at patuloy na habag at biyaya at protection na pagkaloob sa amin. Ang blessing sa bawat pamilya na kami, Lord, ay ipunin mo every Sunday upang makinig ng iyong salita. At madala namin ang aming buong pamilya sa iyong salita. Itong samot dalangin namin sa iyo. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen. God bless you all. Maaga tayo ngayon, 11:40. God bless you, Brother Roger and family. God bless you, Brother Felix Reyes and family. No? Diyan kila Sister Janet. Amen. Brother Joel. Ito pa sila Sister Sarina, Brother Julius. Pagpalain kayo ng Panginoon.